Kaya po ba nating gawin ang hinihiling ng ating Panginoon upang tayo ay mapagaling? Ngayon po ay ika-6 na linggo ng karaniwang panahon. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, papuri sa iyo, Panginoon. May isang kitunging lumapit kay Jesus, lumuhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus sa kitungin, kaya't hinawakan niya ito at sinabi, "Oo, ibig ko, gumaling ka." Noon nawala ang kitong ng lalaki at siya'y gumaling. Pagkatapos pinaalis siya agad ni Jesus at pinagbilinan ng ganito, "Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay magpasuri ka sa pari at pagkatapos ay maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises. Gawin mo ito bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling na." Ngunit pagkaalis ng lalaki ay kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya. Dahil dito, hindi na hayagang makapasok ng bayan sa Jesus. Nananatili na lamang siya sa labas ng bayan. Doon siya pinupuntahan ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kaya po ba nating gawin ang hinihiling ng ating Panginoon upang tayo ay mapagaling? Sa mabuting balita, mayroon pong isang kitungin na lumapit kay Jesus, lumuhod sa kanyang harapan at tinakpan niya ng kanyang kanang kamay ang kanyang bibig at nagmamakaawa. "Kung ibig po ninyo, mapagaling po ninyo ako." Tiningnan siya ni Jesus, ang kanyang nilikha, ang kanyang kapatid, at muling nahipo ng awa ang kanyang puso at kanyang sinabi, "Oo, ibig ko, gumaling ka." Ngunit dahil natuto na siya sa nangyayari sa nakaraan, sinabi niya sa taong gumaling, "Huwag mo itong sabihin nino man maliban sa pari upang makakuha ka ng katunayan na magaling ka na." Ang taong gumaling, sinasabi niya hindi lamang sa pari, kundi isinalaysay niya sa lahat ang nangyari sa kanya, ang ginawa sa kanya ng ating Panginoon. At dahil dito, daan-daan at libo-libong mga tao ang dumating, naghahanap kay Jesus para sa isang madaliang solusyon. Histats ang hipo ni Jesus. Ngunit wala namang isa sa kanila ang gustong magbago. Gusto din nilang gumaling, ngunit hanggang sa balat lamang. Para silang mga pasyente na gustong gumaling, ngunit ang gamot na gusto nila ay injection, ointment, powder, and pill. At ayaw naman nilang magbago ang kanilang mga kinakain, ang kanilang nakaugaliang pag-iinom. Ayaw naman nilang ihinto ang kanilang paninigarilyo o pagdudruga o ang lifestyle na naging sanhi o dahilan ng kanilang pagkakasakit. Gustong-gusto nating gumaling, ngunit ayaw naman nating may magbago sa ating pamumuhay. Katulad ng marami sa atin, gustong-gusto nating pag-usapan ang kasamaan at sakit ng lipunan at kung papaano ito mabibigyan ng solusyon, kung papaano natin maibahabahagi ang mga resources sa mga tao, kung papaano mapagaling ang mga lasinggo, kung papaano maililigtas ang mga babaeng nagbibinta ng laman, kung papaano mapakain ang mga batang wala ng mga magulang. Ngunit nothing ever happens because nothing goes deeper than the skin. Sinabi ni Jesus sa kitungin, "Oo, pagalingin kita sa balat mo. I will heal the sore face." Ngunit huwag mo itong sabihin nino man, because it is not all. If you tell, they will never understand what I really came for. Ngunit ibinalita sa lahat ng taong pinagaling ang ginawa ni Jesus sa kanya. At totoo nga ang sinabi ng Panginoon, maraming dumating tayo, lumalapit tayo para sa isang madaliang solusyon, ang hipo ni Jesus, the touch of Jesus. Habang ayaw naman nating magbago, we are willing to pray for healing, but we are less willing to listen to our pastors, the bishops, telling us about the change to be made in this world in view of justice for all and peace in this world in the name of Jesus. Kaya kung gusto nating gumaling, handa din tayong magbago. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope
May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.